All signs, Gemini, Libra, and Aquarius, Cancer, Pisces, and Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, and Capricorn. All signs po. Oo, lahat ng signs. Tandaan niyo po ang lineup na yan sa reading natin. This is about your love reading po, love life niyo po. This is timeless reading, general reading po ito. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba. Okay? Isipin niyo po yung person niyo ngayon. One specific question pa rin, kung ano ang iniisip ng person mo ngayon. Again, kung ano ang iniisip ng person mo ngayon. Let's start with Gemini. Spirit guide, ano po yung iniisip ng person ni Gemini? Iniisip ng person ni Gemini. So, takpan lang natin kasi nakahubad. Don't worry, i-reading natin yan. Gemini. Iniisip ng person mo ngayon, building stability, conserving resources. Ano to sense of stability. So, magiging hard worker ito kasi gusto niyang makapag-ipon para sa future or may specific goal. Pwedeng may project kayo or pwedeng individual to na project. Basta po, nag-iipon tong taong ito, naging masipag siya kasi gusto niya makaipon ng malaki. At nakita ko rin dito na iniisip niya na nagkaroon ng healing. Yes, nasa process on healing siya kasi nasaktan po siya noon. Tinutulungan niya yung sarili niya para magkaroon ng healing. So nasaktan siya noon at nag-let go na ito, nagkaroon ng healing and feeling hopeful for the future. Like, gusto niya maging maayos yung future po. Pwede din naging masipag siya kasi gusto niyang magpatayo ng bahay, bumili ng property, or magpaayos ng bahay like renovation. Basta ang energy ng taong ito, nagkaroon siya na, nasaktan siya noon, ngayon, bumabangon na siya. Kasi may nakita siyang pag-asa, nagkaroon din ng healing. Okay, so that is for Gemini. Spirit guide, para po kay Libra, anong iniisip ng person ni Libra? I need 2 cards po. Malalim ang iniisip ng person mo. Nag-overthink to Feeling trap po siya, nag-overthink. Most likely kasi to, sa emotion niya, sa sobra sa kakaisip. Kasi may nangyari po na conflict or argument. Like, pwedeng siya ito na gusto niyang manalo sa lahat. May nakita kasi ako dito, Libra, na nag-uusap para magkaayos, para magkaroon ng adjustment. Pero ang ending, nagkaroon ng unpleasant conversation. Like, nagkaroon ng argument kasi isa sa inyo na-provoke. Isa sa inyo, pwede din iba sa ibang tao to, pero ang reading natin is about your love life, right? So, may ano dito may anong tawag nito? Pwedeng siya yung gustong manalo sa lahat. Like, may situation dito na isa sa inyo gustong siya ang tama. Oo. Yung nagkaroon ng conversation kasi gustong may manalo, may talo, may tama, may mali. Yan. Oo.
Yung conversation dapat is for para magkaayos. Kung hindi magkasundo, magkaroon ng adjustment, 'di ba? Para maging maayos. Pero ang ending kasi nagkaroon ng unpleasant conversation nga. Nagkaroon ng argument. Yan. At ang dahil sa situation na ito, feeling trapped siya. Feeling niya na yung instead na maghanap siya ng solusyon, mas pinili niyang parang nakulong sa kanyang isipan. Hindi siya parang kasi sinabi dito overthinking. Siya lang po ang makakawala sa kanyang mga nararamdaman ngayon, sa mga iniisip niya. Na dapat instead na magmukmok, dapat gumawa siya ng paraan para maging maayos, magkaayos kayo or magkaroon yung maghanap siya ng solusyon. Okay? So, baka pwedeng kausapin to, baka pwedeng tulungan mo siya para makalabas or makalaya siya sa kanyang nararamdaman or isipan. Spirits guide, ano po yung iniisip ng person ni Aquarius ngayon? Person ni Aquarius, ano po ang iniisip niya? I need 2 cards po. Okay. May nakita kasi ako dito, Aquarius, na selos, inggit, competition, rivalry. Yan yung iniisip niya ngayon. Pwede din siya yung nagpe-pressure sa kanyang sarili. Pwede. Pwede siya yung nagpe-pressure sa kanyang sarili. Tapos, may nakita kasi ako dito na naiirita siya sa mga tanong ng tanong sa kanya. It might be may ibang tao or kayo po ang ng tanong sa kanya na nakukulitan siya. Like, yung tanong kasi, nape-pressure siya. May nararamdaman siyang pressure. Like, for example, para maintindihan nyo, example lang po ito, Aquarius. Matagal na kayong magjowa, kailan bang kasal? Matagal na kayong kasal, kailan ba magkaroon ng anak? Common lang yan ha. So, example lang po yung binigay ko. Okay? It might be ito yung, hindi siya it might be kasi sinabi dito na ito yung isa sa dahilan na hindi maganda ang mood niya. Nadya-challenge siya. Pero at the end of the day, nakikita ko naman dito na magkakasundo. Kasi may love overflow dito, love is blooming, happiness overflowing. Nakita ko naman dito na sobrang satisfied siya sa inyong connection, sa inyong relasyon. Gusto niya nga niyang mag-relax at mag-enjoy. Gusto niya mag-relax at mag-enjoy. Yan. Kung ano yung gusto niyang, yung may gusto siyang gawin na makapagbigay ng happiness sa kanya. Pero kung tanong niyo po regarding sa inyong relasyon, nakikita ko dito love and happiness overflow. Satisfied po siya sa inyong relasyon. Next is water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Shuffle ko lang ha, water signs. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. Water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Spirits guide, ano po yung iniisip ng person ni Cancer sa kanya? Dalawang card po nagsabi dito, Cancer, na nagbibigayan kayo, nagmamahalan kayo. Ang ilan nga sa inyo dito, kakapasok lang ng relasyon. Pwedeng kakabati lang.
nagkabalikan, pwede din. Masaya po. Dalawang card mismo nagsabi nito. Mahal na mahal niyong isa't isa at very, very supportive kayo sa mga ginagawa or plano niya sa buhay. Love is blooming nga. Kasi ito ay stability eh. Stability, dalawang card po mismo nagsabi dito na may nagkabalikan, may nagtampuhan noon, ngayon nagkaayos, may bagong relasyon. So stability ang nakikita ko dito at yung malaki ang tiwala mo sa kanya, malaki ang tiwala mo, malaki ang tiwala nyo sa isa't isa, malaki ang tiwala niya sa inyong relasyon. Yan yung iniisip niya. Spirit guide, iniisip po ng person ni Pisces. Guarded to eh, ayaw masaktan. Kumbaga, nililimitahan niya yung sarili niya para hindi masaktan, pwedeng para hindi mag-away, Pisces. Pwede din po na may alok dito na pinag-isipan niya na mabuti, binabalanse niya kung ano yung pipiliin niya, kung baka may choices din. At yes, may gagawin siyang desisyon. Pero ngayon, binabalanse, malalim pang iniisip. May natanggap itong blessings at naging generous to. Yes, pwedeng nagbigay ito ng pera sa iyo. Pwedeng, pera or regalo. Yes, kasi may malaking blessing siyang natanggap, Pisces. At nagkaroon ng pagkakaisa. Spirits guide, ano po yung iniisip ng person ni Scorpio ngayon? Iniisip niya na nagbigay ng mahabang pasensya. Nang dahil sa nagbigay ng mahabang pasensya, nagkaroon ng growth. Okay, this person, gusto niyang mahalin yung sarili niya, pero nakikita ko naman dito na gumagawa talaga ng paraan tong taong ito para mahalin yung sarili niya. Like, na-identify niya, kulang ako sa pagmamahal. Yan. Example yan. Yung gumagawa ito ng paraan para kung mahal kasi niya yung sarili niya, mas magkakaroon ng healthy relationship. Right? And gusto niyang ilibre niya yung sarili niya, gusto niyang ilibre niya kayong dalawa, gusto niyang magbigay, may ibigay. Pwedeng regalo or tulong. Yan. Gusto din ng taong ito na actually naging hard work yung tong taong ito. Tapos gusto na niya na magkaroon ng renovation sa bahay. Or di kaya maglinis ng bahay, mag-decorate ng bahay. Pwede din gusto niya magbakasyon. Kasi mas pipiliin ng taong ito na magkaroon ng inner peace kaysa sakit ng ulo. Bakit iniisip niya na magkaroon ng bakasyon or pahinga? Kasi mukhang marami siyang ginagawa dito na na-burnout.
Kasi may concern dito na sobrang dami or bigat ng responsibilidad. Tapos aminado tong taong ito na wala siyang enough time for sa kanyang sarili, sa iyo, sa inyong relasyon, sa pamilya. Kaya gusto niya ng bakasyon. Alam niyang ano yung kulang, yung naging disbalance, gusto niyang maging balanse. Tapos ang ilan, may ano dito, may iniisip siya na pressure siya. Na-pressure siya kasi someone is relying for emotional and financial support. Kaya doble ang hard work nito. Pero yung itong taong ito, aminado siyang pagod siya. Kaya nag-decide itong magbakasyon or mag-rest day. Next is Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. Shuffle ko lang. Taurus, Virgo, and Capricorn. Oh, shuffle ko lang. Kay Fire Signs tayo, Aries, Leo, Sagittarius muna. Para po kay Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, para kay Aries, yung iniisip ng person mo. Oh, malalim yung iniisip niya, Aries. Malalim yung iniisip niya, nag-overthink po siya. Kasi may nape-pressure siya dito or na-burnout. Pwedeng may ano kasi dito, competition, rivalry. Ito yung dahilan na hindi maganda yung tulog niya, hindi siya makapagpahinga, overthinking niya, na worried then at the same time. Kasi may, yun nga, competition, rivalry, pwedeng selos ito or inggit na may ganap na gustong manalo sa lahat, kung sino yung tama at mali, kung sino yung panalo at talo, yun. Nape-pressure po itong taong ito. Malalim ang kanyang iniisip. So, baka pansin mo na tahimik siya or bad mood siya, baka kailangan niya ng tulong, baka pwedeng tulungan mo siya. Pero kung kayo po ito na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, then kausapin mo siya, bigyan kita ng time para makapagpahinga, tapos pag okay ka na, pag-usap tayo ng mahinahon. Gawa tayo ng adjustment para magkasundo tayo. Yan. I know it's not easy kung kayo talaga. Kasi, di ba, lumalaban yung ego, pride, Pero, relasyon yan Kung kayo ito relasyon to kailangan kayo magtutulungan talaga. Kasi relasyon is teamwork yan. Hindi pwedeng hayaan mo lang yung isa, hayaan ka lang niya. Magtutulungan yan. Spirit's guide, ano po yung iniisip ng person ni Leo? Gusto niya makapag-ipon ng malaki, paano ba ito sabihin? Gusto niya mag-ipon ng malaki. Yan. Gusto niya mag-ipon ng malaki. Kaya wag magtaka na busy tong taong ito kasi nakikita ko talaga dito yung hard work. Tapos baka nasabihan siya na kuripot. Oo. Nagsisave talaga. Talagang ingat to na sa pera niya kasi may gusto siyang bilhin. Pwede din about sa future, pero most likely may gustong bilhin. Na may nakita nga ako ditong nainis na sa kanya kasi ang ilan sa inyo, hindi naman lahat, na kasi kailangan like for example, kailangan ng palitan yung sapatos niya. Yung daily niya ginagamit. Tapos ayaw niya. Pwedeng nainis ka sa kanya kasi kuripot, ganon, or ano. Kasi may specific goal. Talagang disiplina to. Pero kung kailangan na talaga, sabihin mo siya, kailangan ng kasing palitan, then bumili ng bago. Deserve niya rin na bumili ng
bumili ng isang gamit na kailangan niya. Kasi naging masipag naman siya. Okay? Pwede din siya pwede siya, iniisip kanya na masipag, na magaling humawak ng pera. Nakita ko kasi dito na ito ang way niya para magkaroon ng stability. Kaya baka hindi mo masya maintindihan na bakit yung taong ito parating busy or parang may hinahabol siya. Oo. So, yan po yung iniisip niya na gusto niya makapag-ipon talaga. Gusto niya maging stable. Maging stable siya, maging stable kayo. Malalim tong taong to Pero once makilala mo siya ng husto, deep love ang nakikita ko sa kanya. Tapos, pwedeng ikaw to pwedeng siya. Kasi may iniisip siya dito na aminado, 'di ba? Sabi ko sa inyo na sobrang busy niya. Pwedeng siya to na may advice kasi ang card sa kanya na iparamdam sa isang tao na may malasakit siya at supportive siya sa inyong relasyon. Yan. Pwedeng siya ito na basta may concern sa lack of time. Okay? Na busy siya, aminado siyang lack of time. Yan. Tapos iniisip niya, paano ko ba bibigyan to ng panahon? Kailan ko ba bigyan ng panahon? Yan. Pero mas nangihibabaw talaga, tumitimbang sa kanyang isipan yung hard work Gusto ko maging stable tayo. Gusto ko maging maganda yung future natin. Yan. Baka hindi mo siya maintindihan. Like, iniisip niya na kausapin ko ba to or hindi. Yan. Basta may i-offer siya sa'yo, ito yung pagiging hard worker ko, ito yung patunay ko sa'yo naging hard worker, malaki ang ipon ko, lalakihan ko pa para sa future natin. Okay? So, sana'y makuha mo yung tinutumbok ko, Leo. Spirits guide, ano po yung iniisip ng person ni Sagittarius? Family day, get together, togetherness, masaya kasi may achievement. Masaya. At may growth yung naging productive sa araw-araw. Tapos may growth, pwedeng may hinihintay siyang pera or pagkakataon na makapagbigay sa iyo makapagbigay sa kanya ng malaking pera. Yan. Tapos natuwa siya kasi nagkaroon ng growth ang inyong relasyon, personal growth din. Basta masaya, togetherness ang nakikita ko dito. At handa siyang magbigay ng pasensya kasi mahal niya yung pamilya mo. Yan. Next is kay Earth Signs Tarot tayo. Shuffle ko lang Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Huwag niyo lang kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at click yung bell notification para malaman niyo agad na may video reading tayo. Updated kayo. Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Spirit guide, ano po yung iniisip ng person ni Taurus? Ang laki ng tiwala niya sa iyo. Sa inyong relasyon, malaki ang tiwala ang taas ng trust level. Tapos, nakikita ko dito may level up sa inyong relasyon. Like, pwedeng maturity, nagkaroon ng growth, personal growth din. Parang may gusto siyang mamadaliin dito, pero may sabi dito,
nag-iisip siya, gusto kong madaliin ito para sa growth namin, para mag-level up kami. Tapos, at the end of the day, sabi siya, hindi pwedeng madaliin, kailangan balanse. Yan. May iniisip siya kailangan balanse para magkasundo kami, mag-stable yung relationship namin, na magkaroon siya ng serenity, yung katahimikan po. Yan. Nagtutulungan kayo sa isa't isa. Yung handa kanyang tulungan, basta nagtutulungan po kayo. And please know that divinely guided kayo. Mas lumawak yung ambisyon niyo sa buhay. At ginagamit niyang lohika kasi sa emotion. Mataas ang kanyang pasensya. 2 card mismo nagsabi dito. Actually, nape-pressure siya. Aminado siyang pressured siya. Pero, mas gagamitin niya yung talino niya kaysa sa emotion. Kasi may oras na tinatalo siya sa kanyang emotion. Pero at the end of the day, binabalanse siya. Binabalanse niya. Malaki ang kanyang ambisyon niya sa inyong relasyon. Ano po yung iniisip ng person ni Virgo? I need 2 cards po. Kampante. Kampante siya dito kumbaga, inaalagaan niya ng mabuti yung relasyon niyo. Marami nga siyang naiisip dito para mas mag-grow ang inyong relasyon. Tapos, kung ikaw ay babae, Virgo, ang iniisip kasi niya dito na may isang babae, kung ikaw ay babae magaling ka mag-alaga ng pamilya, ng mga bata, yan, loving ka. Kung siya yung babae, siya yung inalagaan niya yung relasyon nyo, yung pamilya nyo, at marunong magbalanse sa emotion. Yan. Maraming naiisip na ideas kung paano pa mas mag-grow ang inyong relasyon. Dalawang card kasi nagsabi dito na hindi lang siya pag-iisip kundi bibigyan niya ng aksyon. May iniisip din to na mag-abroad, kung nasa abroad siya, or pwedeng nasa abroad ka, basta may iniisip siyang abroad or sa malayong lugar. May nagkabalikan. Kung relasyon to, gusto niyang magbuo ng pamilya. Kung may pamilya na kayo, kung may anak na kayo, gusto niya ng dagdag anak. Spirit guide, ano po yung iniisip ng person ni Capricorn? I need 2 cards po. Malakas ang intuition niya. At okay. May dito. May iniisip siya na magbuo ng pamilya, kasal, kung hindi pa kayo kasal. At malaki ang tiwala niya sa isa't isa na soulmate kayo. Okay? And may dito transformation. Like, parati ko tong nakikita kay Taurus. Taurus kay Capricorn, baka Taurus yung person nyo. Kasi, pwedeng siya ay matagal mo nang hindi kausap or nagkantampuhan kayo, na babalik ito para mag-reconnect. Okay?
Pwedeng siya ito, pwedeng ikaw. Na iniisip niya, mag-reconnect to si Capricorn sa akin. Actually, itong taong ito, may nakita ako dito na nagkaroon ng space eh. Nagkaroon ng space. Ang ilan, nagkaroon ng space, tapos babalik para mag-reconnect. Okay? So, yan po. Abangan niyo po yung paisa-isa nating video mamaya after this reading. See you po. Maraming salamat.